Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our third reading of the day. Yan. Gusto ko naman pong makita kung ano po ang ating third reading of the day. Now, for the meantime, I hope mapanood nyo muna po yung first, second, and third, fourth kahapon. Lalo na po yung fourth, no? Kasi yung fourth po nilabas ko mga alauna na yata po ng madaling araw dahil ako po nga ay may tinulungan muna, no, bago ko po ito ginawa, yung fourth reading. So, inabol ko lang po yan, and I do hope mapanood nyo po yan bago nyo po panoorin ang first, second, third, and fourth reading of the day, no? Kasi po talagang napakaganda din po ng nabasa ko dyan sa third and fourth kahapon. So, I really hope mapanood nyo po lahat yan, no? Kamusta po ang araw nyo? Araw po ng Lunes, no? Kamusta po, no? Mamaya po ay magbibigay tayo ng fourth reading of the day, pero I hope na panoorin nyo muna po ang lahat, no? Kung nakita ko po na halos lahat ay nakapanood na, maglalabas po tayo ng fourth reading of the day. Kasi sayang po ay natatabunan po, no? Ang napapanood nyo na lang po yung pinakadulo. So, I really hope na mapanood nyo po talaga yung first, second, third, fourth bago po kayo tumalon sa first, second, and third reading of the day. And of course, yung insenso po, ilalabas po natin yan, ano? Uy, very powerful po yan. Ang dami na pong nagsasabi sa akin na ginagamit nila yung insenso. Simulan nyo po nun sa unang-una, ha? Hanggang ngayon po, no? Ayaw na nga po nilang ipatigil sa akin yung insenso na yan. Pero after po ng isang linggo, papalitan po natin yung insenso. Gagawa po tayo ng panibagong insenso. Okay? Pili na muna po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then another 10 cards. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Ayan, itabi muna po natin itong mga cards na hindi po natin napili. And then, dito muna po ito. At buksan muna po natin ang ating mga kandila. Ito po ay nagsisilbing liwanag po, no, sa ating pagbabasa para makita po natin ang path na gusto niyang puntahan, no? Yan. Okay, no? Tingnan po natin kung ano po ang una nating makikita for our first reading of the day, no? So, strength, no? Maybe itong person pong ito ay nag-iipon pa po siya ng strength, no? Sa lahat po ng nangyari, talaga pong siya ay nag-iipon ng strength, no? Because sa totoo lang po, pilit niya pong gustong ayusin ang kanyang buhay, no? Sa dami-dami daw po ng desisyon na hindi niya po pinag-isipan, sa dami-dami daw po ng desisyon na siya po ay nagulo, siya po ay yung mga impulsive decisions niya po ay talaga naman, no, masasabi ko po talaga na hindi niya po pinag-isipan. Marami po siyang bagay na hindi po pinag-isipan. Marami po siyang bagay na gumulo po sa kanyang isipan, at sa nakikita ko po talaga totally itong tao pong ito ay nakakaramdam ng matinding dagok, no? Sabi ko nga po sa inyo, itong taong pong ito sa ngayon ay talaga siya po ay marami po siyang hinaharap sa buhay, no? At talaga pong yung mga hinaharap niya po sa buhay ay talagang gusto niya naman pong baguhin. In fairness naman po sa kanya, gusto niya pong mabago ang buhay na ito, no? Hindi niya po talaga masabi sa iyo, pero talagang ito pong taong to ay nakakaramdam ng lupit ngayon, ano? Talaga pong sabi ko sa iyo, every night, no? Doon po talaga siya, ayan, nasasabi mostly po, ikaw po ay hindi mawala-wala sa isip niya buong araw. Pero, pagdating po ng gabi, ito na po yung time na kung saan ay iniinda na po niya lahat ng mga nagawa niya sa iyong hindi tama. Kaya sabi ko nga po sa inyo,
ang tao pong ito ay nakakaramdam ng too much negative thoughts, no? Talagang ito po ay nakakaramdam ng matinding depression, negative thinking, overthinking, nag-overthinking na din po ito, at hindi niya po alam kung paano po siya gagaling sa ganitong sitwasyon. This person somehow is meron po siyang nararamdamang kakaiba, no? And hindi niya po maisip-isip kung hanggang kailan po siya makakaramdam ng ganyan, ano? Napapagod din po ang person na to. Tao din naman po ito, no? Kailangan nyo pong maintindihan na kahit anong sama ng tao o anong nagawa sa inyong masama ng tao, tao pa din po siya, no? At talaga naman pong nahihirapan din po siya, at gusto niya rin naman po talagang baguhin yung mga nararamdaman niya yung ganyan sa buhay niya, no? Kaya lang hindi rin po niya talaga alam papaano, no? Nahihirapan din po siya to tell you honestly, no? Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng emosyon na talagang medyo hirap din po siya, lalo na po hindi niya alam paano siya haharap sa mga tao, no? Kaya nga po ina-isolate niya po yan at ang sarili niya para naman po hindi po siya magmukhang katawa-tawa. Talagang yun po ang ayaw niyang mangyari, yung magmukha po siyang katawa-tawa, no? And also, engage niya po ang sarili niya, o hinihiwalay niya po, ina-isolate niya yung sarili niya. Talagang dinidisconnect niya yung sarili niya po sa lahat ng mga tao ngayon. At talagang sabi ko nga po sa'yo, itong tao pong na to, alam niya po kasing nasaktan kanya ng sobra. Kaya itong tao rin naman na po na to ay talagang sa nakikita ko din naman po, nasasaktan na din po siya ngayon, ha. Ngayong mga panahon na to ay binabalikan na rin po siya ng tadhana, at talagang sa nakikita ko po ay ayaw na rin naman po niyang makadagdag pa sa lahat ng sakit, no? Marami po siyang ginawa sa iyo na palpak, kaya ayaw na muna po niyang dagdagan pa ng kapalpakan, ano? Ito po ay nagre-reflect ko, ilang beses ko po itong nabubunot, no? Yung reflection na yan, ilang beses ko po yung nabubunot. And true enough, no, sabi ko nga po sa inyo, sa lahat po ng mga ginagawa niya, ngayon pinag-iisipan na po niya, no? Hindi na po talaga siya yung tipo ng hindi nag-iisip, no? Siya po ngayon ay nag-iisip na, at yan po yung kinakatuwa ko, kahit papano ay nag-iisip siya na, uy, nakasakit nga ako ng tao, so ano ang gagawin ko susunod, no? Pero sabi ko nga lang po sa inyo, meron nga lang po siyang konting pagkabagabag, no, sa mga nangyari. Talagang hindi niya po sukat akalain din kasi na magagawa niya po yan sa'yo, no? Kaya nga po sabi ko sa'yo, itong taong to, whether you like it or not, talaga pong nakakaramdam din po siya ng too much stress, no? Stress din po ang taong ito sa ngayon, no? Hindi niyo po yan iaalis sa kanya dahil sobra rin po yung balik sa kanya. There's problems, betrayals, cruel things, problems, talagang lahat po ng hindi niya po inaasahang mangyari sa kanya ay nangyari po sa kanya, no? Hindi niya po inaasahan ang mga gulong niyan sa buhay niya, pero dumating po, at talagang sasabihin ko po sa inyo na nagulo po talaga siya, no? At ang taong ito po ay technically, no, ay talagang hindi niya po alam kung papaano, at hindi niya po alam kung ano po ang gagawin niya sa buhay niya, no? Ang tao pong ito ay nai-stress, no? Nai-stress po siya, at talagang hindi niya po sukat akalain na darating siya sa point na ganyan, kasi akala niya po nung ginagawa niya po lahat ng kasalanan niya sa iyo is okay na siya, at hindi niya pagsisisihan yung mga kasalanan ginawa niya sa iyo, but maling-mali po, no? Na maling-mali po yung mga nangyari po sa buhay niya. Hindi niya po inakala na magiging ganyan po, no? Ang Wheel of Fortune niya po ay naging stagnant, no? Paulit-ulit lang daw po sa ikot at takbo ngayon ng problema, no? Talagang meron po siyang nakikita dito na conflict, no? Marami pong naging conflict sa kanya, marami po siyang nakaaway. Talagang yung emotions niya po is really very, very down, mixed emotions, at ang dami niya pong karma talagang kinasangkutan, no? Talagang ito po ay halos
maubos, no? Talagang halos po siya ay maubos, halos nabaliktad po lahat ng nangyari at mga pinapangarap niya. Why? Because mali pong tao ang nasamahan nito, mga maling impluwensya, at may marami pong nagbubugaw kasi sa kanya ng mga maling desisyon, ano? Kaya po itong taong to ay unti-unti ngayon, ano, nag-iisip ng plano on how to follow his heart or follow what is right, no? Nag-iisip po siya ng growth sa sarili niya. Gustong-gusto niya pong mabago ang takbo ng kanyang buhay, no? Mabalik sa dating saya, mabalik po sa dati lahat, pero sasabihin ko hindi niya po alam kung paano dahil nawalan na po siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili, no? This is too much for this person. Talaga pong naiisip niya po ang lahat po ng inyong pinagsamahan, ano? Talagang hindi niya po alam kung paano po niya gagawin lahat yan, no? Ay, naku. Yan po kasi ang problema niya. I have to get another 3 cards, no? Para po, hindi pa po ako kontento, no? So, ayan po, nakakaramdam po siya ng self-pity, no? Alam niya po na nangyari sa kanya ay karma daw talaga. And very disorganized po ang kanyang buhay. Overwhelming po yung nangyari sa kanya at hindi po siya makagawa ng desisyon, no? Talagang yan po yung sinasabi ko na hindi po siya makagawa ng desisyon. Gusto niya pong lumayo at magpakabago at magbago, no? Dahil talaga pong yung loss and separation nyo ay nagbigay sa kanya ng too much disappointment at kamalasan sa buhay niya na hindi niya po ine-expect yan, no? So yan po ang ating third reading for the day. I hope na naka-resonate po kayong lahat, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong mga emotions, no? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my only official and legit FB account. Ganun din po, nilabas ko din po ang fake account ng Lady Elena na kung saan siya po ay nang i-scam ng tao at siya po talaga ay nang-i-scam ng tao, siya po ay nangunguha ng pera ng mga tao, tapos po ihahack niya pa po ang inyong mga account. Ngayon po, hindi niya po masyadong magamit siyang Lady Elena, kaya po ang nangyayari po ay gumagamit naman po siya ng ibang accounts ng mga Dr. Kwak-Kwak and etc. No? Kung ano man po yan. So mag-ingat po kayo sa mga scammer po, no? Ingat po kayo kasi na-scam na nga po ang puso nyo, ay huwag nyo na pong pa-scam ang inyong mga sarili for the ilang times, no? Maraming salamat din po sa inyong support at thank you po for not skipping ads. Alam ko po natulong nyo na po yan sa ating channel dahil nalalapit na po ang ating One Love a Day. On March 1, nagsisimula na po tayong mamili, no? At maghanda para sa ating One Love a Day. And of course, ang aking pong sinasabi na if you want to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that from the bottom of my heart. Yun nga po kasi lalo na po ngayon, nalalapit na po ang ating One Love a Day. Okay? And thank you so much for everything po. And of course, ang lagi ko pong sinasabi sa inyo at ang payo ko sa aking mga ever loyal, solid and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat at lagi nyo pong tatandaan ha na you have to live one day at a time. Yan po ang aking laging mga payo sa inyo. And you have to wake up each day, you do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself. Yan po ang inyong gagawin. Spoil yourself, forgive yourself. No? Patawarin nyo po ang inyong mga sarili at bumawi po kayo sa inyong sarili. Be grateful that we are still alive and that we are grateful na tayo po ay buhay pa at tayo po ay hindi pinababayaan at meron pa po tayong time para po sa ating mga
makabawi sa ating mga sarili. And of course, we have to love ourselves, because self-love is still the best love of all. And yan, para pantay po, no? Self-love po talaga, no? And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik for another set of reading. Okay, God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. Magkita-kita po tayo ulit for our fourth and final reading of the day. For the meantime, enjoyin nyo muna po ang inyong mga videos na hindi pa napanood. God bless you po. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.